Panibagong pangalan ang nadagdag sa listahan ng mga sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Isang kongresista na kumukubra daw ng daan-daang milyong piso kada buwan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isang malaking pangalan na naman ang idinawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Malaki knowledge yan kasi membro yan ng ALPA eh. Membro si Sunny Lagon ng ALPA. Yan yung congressman na illegalista. Ayon kay Patidongan, kabilang si Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List sa mga pinakamalalaki ang kinikita sa sabong at isabong operations. Aniya, kumikita ang Alpha members ng daan-daang milyong piso buwan-buwan. At sila rin umano ang grupo na responsable sa pagpapadukot sa mga sabungerong nantsochope o namimirata ng mga online betting platform. Halos lahat dyan, taga 100 million, 90 million, depende sa share. Merong nagsishare dyan na 700 million, 800 million. Aman. Kwento pa ni Patidongan, isa si Lagon sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit sa mga missing sabungero. Sabi ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Kumbaga napagdesisyonan na yan na isang meeting lang. So tuloy-tuloy na yon. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, isa si Lagon sa mga aktibong miyembro ng Pitmasters. Noong Mayo, itinanghal siya bilang solo champion sa Pitmaster Cup sa Manila Arena. At isa sa mga advokasya ng party list na kanyang nire-representa ay ang sabong industry. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ni Lagon pero hindi pa ito sumagot sa aming mga mensahe. Samantala, sumagot na si retired Lieutenant General Jonel Estomo matapos siyang idawit ni Patidongan. Mariing itinanggi ni Estomo ang umano'y involvement sa kaso ng mga missing sabungero. Inihahanda na rin daw ng kanyang mga abogado ang isasampang reklamo kay Patidongan matapos ang aniyay malisyoso at walang batayang akusasyon laban sa kanya. Sinabi naman ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulion na muli ring haharap sa korte si Patidongan sa July 22 para sa pagdinig ng nakabinbin nilang petition for bail. Ayon kay Patidongan, handa siyang harapin ito at umaasa siyang magpapakita rin ang 5 pang akusadong security guards ng Manila Arena para tuluyan na silang magkaharap-harap. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.